Posibleng lumawak pa ang investigasyon ng Senado kaugnay ng sinasabing anomalya sa mga flood control project ng pamahalaan. Ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, maaaring maging sentro ng susunod na Blue Ribbon Committee hearing ang dating DPWH Secretary na si Manuel Bunoan. Pati na rin ang kontrobersyal na pagbili ng isang mamahaling property sa South Forbes Park. Si Troy Gomez magbabalita. Maaaring si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunoan na ang tutukan sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng sinasabing flood control scam. Ayon kay Committee Chairman Senator Ping Lacson, marami pang tanong na kailangan sagutin si Bunoan, lalo na sa umunoy pattern ng maling grid coordinates sa mahigit 86% ng mga flood control project na isinapubliko sa ulat na naisumite sa Pangulo. Babala ni Lacson, maaring ginamit ang maling datos hindi lamang para sirain ang sumbong ng Pangulo website, kundi upang magsilbing depensa sa mga kasong may kaugnayan sa mga umano'y ghost flood control projects. At kung iiwas umano si Bunoan sa sagot, pwede siyang i-cite in contempt at ipakulong agad sa Senado. Bukod dito, maaari ring mapasama sa investigasyon ang pagbili ng isang bahay at lupa sa South Forbes Park, Makati City noong 2023 na tinatayang nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1 bilyong piso. Batay sa mga record, binili umano ang property ng Golden Pheasant Holdings Corporation na may ugnayan sa negosyanteng si Jose Raulito Paras. Dalawang dating staff ng nangungupahan sa bahay ang tumistigo na si Contractor Pacifico Curly Discaya II mismo ang nagpaalis sa kanila bilang paghahanda sa bagong may-ari. Liban pa rito, posibleng imbitahan sa susunod na pagdinig si dating Speaker Martin Romualdez o kaya kinatawan ng SEC, habang si Paras ay harap upang ipaliwanag ang kanyang kakayahang bumili ng naturang ari-arian. Sa kabila nito, iginit ni Lacson hindi pa ito direktang nag-uugnay sa sino mang opisyal sa flood control anomaly. Sa ngayon, patuloy ang Senado sa pagkalap ng ebidensya na maaaring iendurso sa mga ahensya ng gobyerno para sa posibleng pagsasampa ng kaso. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.